Magandang araw pong muli mga kaibigan at welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Pag-usapan po natin itong naging pahayag ni Coco Pimentel para kay Bongbong Marcos. At ito po ay may kaugnayan dun sa pagban ng Pogo sa Pilipinas. Ang gusto po ni Coco Pimentel, i-announce ni Bongbong Marcos sa kanyang SONA na iba na yung operation ng Pogo sa Pilipinas. Ito po yung balita. Coco urged President Marcos announce Pogo ban during SONA. Ito po ang balita na ito ay galing dun sa Philippine Star. Atin pong basahin. Manila, Philippines. President Marcos' approval rating will surely soar if he announces in his third State of the Nation address, SONA, a total ban on Philippine offshore gaming operators, POGO. PIMS, Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III said yesterday. So kahapon po yan. Pimentel announcing a total POGO ban during the SONA would be a good political move for Marcos. However, he was quick to clarify that it is merely his opinion as he is not the president political advisor. Yet he might surprise us. The president approval rating will kick up when he announces in his SONA that he's now banning completely all POGO activities in the Philippines. Pimentel said in an interview with DCBB, that is a very good political move. So, kung atin pong mapapansin at ating iisipin, hindi naman maitatanggi na talagang napakababa na ng trust rating ni Marcos. Nasa 33 na lang yata at ang kanyang approval ay nasa 44. So, talagang no good na. At ang iniisip siguro ni Senator Coco Pimentel, maaring Pogo ang dahilan o itong Pogo ang isa sa mga dahilan na nagpababa sa trust rating ng Pangulo. Ngayon, ganito po ang sitwasyon. Bago po nag-umpisa yung mga inquiry ng Senado dun sa Pogo, yan po ay nag-umpisa lang yata dun sa medyo matindi-tindi ay dun kay Bamban-Tarlac Mayor na si Alice Go. At nakita po doon kung ano ang mga sekreto at mga tinatago ni Alice Go at kung paano siya nag-ooperate ng Pogo, na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin pinag-uusapan at iniimbestigahan sa Senado. At ang Senado rin po mismo ay naglabas na raw ng warrant of arrest para iparesto si Alice Go. At sa katunayan, siya po ay sinuspende na rin ng DILG sa pagiging mayor sa Bamban-Tarlac. So, kung atin pong susuriin, nakapokus ngayon si Coco Pimentel doon sa rating ng Pangulo na ang kanyang iniisip ay dahil sa Pogo. Ang hindi niya napagtuunan ng pansin, yung pagbaba ng trust rating ng Pangulo, kung tutuusin ay wala pang kinalaman itong pagkakaroon ng mga issue sa Pogo. At sa tingin ko ito ay nagkaroon lang ng epekto sa mga tao dahil sa sobrang ingay, sa sobrang dami ng investigasyon, pero sa isang madaling pag-analisa, hindi ito naging concern ng mga Pilipino para mawala ng tiwala o simpatya sa Pangulong Marcos. At ito pong isang masakit na nangyari dito sa Pogo. Doon sa interview ni TPO ni RJ Nieto doon sa isang gabinete ni Marcos, inamin nila mismo na
noong panahon ni Pangulong Duterte, ang 400 plus na Pogo operation sa Pilipinas ay nakarehistro at may lisensya. Ngunit nang pumasok na yung BBM administration, 42 na lang yung nagparehistro at nagpalisensya. So yung iba raw nag-operate na ng illegal kasi ang iniisip kaya na nila kahit walang rehistro at lisensya. So ito pong kaso na ito ay hindi, sabihin na natin ang totoo, na hindi natugunan ng Administrasyong Marcos. Hindi po nasilip o nagawa ng ahensyang humahawak sa mga Pogo operation ang kanilang tungkulin para maobliga o magrehistro at magpalisensya itong mga Pogo operators. So ayon po yan doon sa naging sagot ng miyembro ng gabinete, hindi ko lang masyadong natandaan yung pangalan, sa mga tanong ni RJ Nieto. Ngayon, balikan po natin itong sinasabi ni Coco Pimentel. Ang tingin ko rito, inililigaw tayo ni Coco Pimentel sa paniniwala o sa mga nakikita natin na ginagawa ng administrasyon. Ito pong si Coco Pimentel, si Senator Coco Pimentel ay isang oposisyon. At kung atin pong matatandaan, ito ay kontra Marcos. So bigla pong nag-iba yung tono at parang lumalabas ngayon na tinutulungan niya si Marcos na magkaroon ng pagkakataon o makagawa ng paraan na maibalik yung tiwala ng tao, at ang kanyang nakikita ay yung pag-a-announce sa SONA ng total banning ng Pogo sa Pilipinas. So ganito po ang tingin ko. Parang gusto ni Senator Coco Pimentel na paniwalain yung tao na yung Pogo ang dahilan sa pagbaba ng rating ni Pangulong Marcos. At pag nagkataon po, ito yung sinasabing kapag nangyari ito na nabago yung paniniwala ng tao at bumalik sila sa pagtitiwala kay Marcos, ito na yung sinasabing isang putok sa dalawang ibon. Bakit po? Si Coco Pimentel ay miyembro ng oposisyon. At sa ngayon, lumalabas na ang oposisyon na kinasasapian ni Pimentel at ang admin ni Marcos ay halos hindi pa kumalingkingan dun sa popularidad at simpatya na nakukuha ng mga Duterte sa mga tao. So kaya ako po sinasabing dalawang ibon ang pwede sa isang putok, ay ganito ang pwedeng mangyari. Kapag nagkaroon ng simpatya si mga tao sa Marcos at nagbalik ang tiwala, malaki ang pagkakataon nila ngayong sirain si Duterte. At kapag po nangyari yan, makakaposisyon din ng husto itong oposisyon ni Coco Pimentel. So sa madalit sabi, nasira niya ang Duterte, napaganda niya si Marcos, pero sa bandang huli dahil nga oposisyon to at isa ring naghahangad ng magandang posisyon sa gobyerno, so puputok din yung gusto niya kay Marcos. Pero mukhang tagilid itong sinasabi ni Coco Pimentel. Ang tao po ay hindi interesado dun sa issue ng Pogo. Ang tao po ay interesado dun sa issue ng inflation, dun sa issue ng ekonomiya, doon sa issue ng sapat na pagkain para sa mga Pilipino. So hindi nyo po maililigaw yung mga tao ng ganito na lang. Kasi mag-announce man si Marcos na ban yung Pogo, hindi po pwedeng makalimutan ng tao
kung paano nila nakita si Marcos na nanonood lang ng concert habang may problema sa ibang lugar. Na si Bongbong Marcos ay nasa ibang bansa at umaattend ng kasalan habang may problema sa Pilipinas. Na si Marcos ay kumakanta sa concert na ang sinasabi ay para sa mga health workers, pero pagkatapos ng concert maglalabas ng pahayag yung department niya at sasabihin na yung 27 billion ay hindi pa nababayaran para doon sa mga health workers. At nakuha lang po nila yung kabayaran na yan, ang sabi nung sekretary, dahil na-approve ng bigla yung budget ng 2025. So, hindi po pwedeng baguhin itong announcement lang na ito ang simpatya ng tao at muling magtiwala kay Marcos. Kung gagawin po yan ni Marcos, pwede niyang gawin. Pero wala pong magiging epekto yan sa paniniwala ng tao. Hindi po niyan mababago yung nakita ng tao kung paano gumalaw at kumilos yung mga Marcos at yung mga kanyang mga kaalyado. Kung tutuusin nga yung pagbibigay ng ayuda, although tinatanggap yan ng mga tao, pero sa tingin ko hindi kumbinsido yung mga tao na kung magkakaroon ng eleksyon at kakandidato uli ang mga Marcos, medyo tagilid na. Kasi yung ayuda, alam naman po lahat ng tao yan na yan ay panandalian lang. Hindi po yan permanenteng solusyon dun sa kanilang problema. So itong pong ginagawang ito ni Senator Coco Pimentel ay isa lang taktika para mailigaw ang mga tao at maiposisyon yung kanilang mga sarili. Pero huli na po itong hindi na po siguro ito mangyayari dahil nahuli na sila ng kanilang gagawin. Isa na pong napakalaking dagok yung ginawa ni BP Sara na pagtangging umatin sa SONA. Ang kahulugan po kasi noon ay hindi na gusto ni Sara yung pamamalakad ng mga Marcos. At kahit po saan kayo magpuntang lugar, kahit saan kayong magtanong, yan din po yung sinasabi ng mga karaniwang Pilipino. So, ito pong announcement na ito ni Senator Coco Pimentel ay maliwanag na isang panlilinlang sa mga Pilipino. So, hanggang dito na lamang pong muli at maligayang araw po. Paki-like and subscribe na lamang pong muli.